Go! Akala nyo si Coco Martin. Si Uncle George pala. Akala nyo si Derek Ramsey. Pero magkapareho lang kami ng accent. Ito pala ay si Kalagay na June. At welcome sa aming programang Kamusta? Lagay nyo, Kalagay. Ito, okay, ito ang aming Memorial Day special. Memorial Day special. Marami kami ditong mga auntie na nasa likod namin. Auntie. Oh, bago kayo maglaro, pumunta muna kayo dito, mag-shoutout kayo. Mga auntie. Mga auntie, halika dito. Mag-shoutout muna kayo mga auntie. Ayan. Nasa ba mga auntie namin? Ha? Mga auntie. Mga auntie, mga manang, mga lola. Halika kayo dito. Tawagin nyo na si Auntie Fe. Ayan, ayan. Mag-shoutout muna kayo. Ayan. Yung mga... Salamat. Donatok. Uwi ka na. Hindi na kami galit kayo. Do not talk when your mouth is full. Yeah, okay. Alam mo, meron akong kwento. Ah? Meron akong kwento bago tayo mag sa Ayan pa, may mga auntie. Ayan, mga auntie natin yan, mga auntie natin yan. Oh. Meron akong kwento. May tatlong babaeng magkapatid na bagong kinasal. Tatlong babae. Babae, nagkapatid na bagong kinasal. Okay? Pagkatapos nag-honeymoon. Aba, Ang nanay pinakinggan muna ang pinakamatandang kapatid. nakinig Nakinig sa labas ng sa labas ng kwarto. Okay? Tawa ng tawa. Sa pangalawang kapatid, Aha. iyak ng iyak. Aba, Sa pangatlong kapatid, walang narinig ang nanay. tahimik. Tahimik. Nung kinaumagahan ay tinanong ng nanay. Oh, unang anak. Ang unang anak. Ang sabi niya, bakit ka tawa ng tawa? Ang sabi niya, ang turo mo sa akin ay, pag ako'y maligaya, tatawa ako. Ayan. Yan, siya nga pala. Sa pangalawang anak, tinanong na naman, bakit ka umiyak? Ang sabi niya, inay, ang sabi ang turo mo sa akin, pag ako'y nalulungkot, iiyak ako. Aha. Dito tayo sa pangatlo. Sa pangatlong anak, tinanong, bakit wala ako narinig kagabi? Ang sabi niya, alam mo nay, ang turo mo sa akin, don't talk when your mouth is full. Patay. Patay. Ayan. Ayan. Ayan naman pala. Meron palang kinakain. Meron siyang kinakain. Silang, siguro nag-midnight snack sila. Midnight. Sa kanyang O, ito, bagong asawa. batiin mo muna yung lahat ng mga... Babatiin ko pala yung Commanding General ng 4th Infantry Division sa Ayan. sa Patag Camp Evangelista. Ha? Ayan. At saka yung mga lahat ng veteranong sundalo na nakipaglaban sa World War II. Ayan. Dahil Memorial Day ngayon. Memorial Day. Memorial Day ngayon. Babatiin ko rin muna bago kalagay ang aking kumpare sa Davao. Successful ang kanyang operasyon. Operasyon. Oh. Anong operasyon niya? Ang kanyang operasyon ay para magiging malakas, magiging bionic man siya. Ay, akala ko meron silang... Si Frederick, ang aking kumpare. Frederick, magpagaling ka. Yan, Frederick. Sana ay gumaling ka ng mabilisan. Okay. Okay. Ngayon ang Memorial Day ngayon na kalagay. Ano ba ang history ng Memorial Day? Bakit ba merong Memorial Day at nagse-celebrate tayo ng Memorial Day? Oo. Siyempre, kasi yung Memorial Day, sa pagkaalam ko, ayon sa aking pagsasaliksik, napag-alaman ko na yung Memorial Day ay pinapasalamatan nila lahat ng mga sundalong veterano na nagbuwis buhay dito sa United States of America. Ha? Ang mga edad ba nila kalagay ay mga kaedad ng ating mga lolo? Malamang. Mga ano sila, silent generation. Silent generation. At speaking of the generation, ay ang aming topic po ngayon. Stay tuned kayo mga kalagay. Dahil ang aming topic ngayon ay mga generations. Mga different generations ang aming mga topic ngayon. Different generations. Simulan natin yung silent generation na kilala ko, si Bib Sarmiento pala, nanonood ngayon. Na si Bib Sarmiento, ano yan? Belongs to the silent generation. Yes, from 1925 to 1945. Hindi naman siguro. Baka naman baby boomer siya. 1967 siya naging Pageant queen. Pageant queen. Ayan, isa-shoutout natin ang napakaganda na si Beb Sarmiento. Na wala sa Texas ngayon, ha? Asan siya lang ngayon? Nasa Mississippi. Mississippi. Ayan. Ay. Si Beb Sarmiento at saka yung kanyang magaling na asawa, si Azo. Kung si Beb Sarmiento ay nasa Mississippi,
sigurado si Asor nasa Mr. CP. Mr. CP naman siya. Ay, okay. So, kalagay, i-discuss natin ang mga generations O sige. na naabutan natin, 'di ba? Yeah. Sa ating buhay ngayon. Aha. Okay. At ni-research natin tong mga generations. Galing pa to sa Universidad of Southern California. Ayan. University of Southern California. Ano ba ang mga iba't ibang generation at ano ang mga taon ng kapanganakan nitong mga generation na to, kalagay? Oo, sige. Simulan natin sa Silent Generation. Silent generation. 1925 to 1945. Kasalukuyan mga edad nila, mga 79 to 99. 79 to 99. 99 years Yan. old. Yan. Okay. Ano kasunod? So, sinusundan ito ng mga baby boomer. Baby boomers. Baby boomer which is 1946 to 1964. Nakaedad ni? Kaedad ni pageant queen Beverly Sarmiento. Ayan. Mga kasalukuyang edad niyan is 60 to 79 years old. 60 to 78. 78 years old. 78. Oh, again, itong mga data na to ay nanggagaling sa University of Southern California. Okay. Ano pang kasunod, kalagay? Pagkatapos niyan, nung natapos na yung baby boomer, ang sumunod ay ang Gen X, which is from 1965 to 1979. I think dito nabibilong tayo. Gen X ba tayo? Akala ko mga millennials tayo. Yung mga anak natin siguro. Gen X, which is 45 to 59 years old. Ayan, ang mga Gen X. Okay. Yung isa nating kaibigan na bago umuwi sa Pilipinas na pumunta sa mga tribo ng Mangyan, ewan ko kung anong edad nun. Sigurado ko millennial yun. Millennial yun. Oh, wala siya ngayong gabi dahil meron siyang natipalok siya. No. Natapilok. Natapilok, natipalok. Magpagaling ka, Marisa Magbuo. Kaibigan natin yan. Millennial yan. Si millennial architect Marisa Magbuo. Magbuo. Okay. Yan. Ano bang edad ng mga millennials? Ang mga millennial ay nasa 30 to 44. 30 to 44. Okay. 1980s to 1994. Yan. Actually, Si Pia, tama. 1980 to 19 si Pia ba? Anong According to the University of California, si Pia ay hindi pa siya nagti-30 years old. 28 pa lang si Pia. So, isa siyang Gen Z. Gen Z. Gen Z. Okay, di-discuss natin. Pero bago natin sabihin yung kasunod, mga millennials, may dalawang klase kasi. May dalawang klaseng millennials. Ngayon. Okay. Yung type ng, yung una is yung early millennial, which is 1980 to 1987. Age group 37 to 44. 37 to 44. Mga matatandang millennial yan na malapit sa mga Gen X. Yes. At saka yung pangalawa, the recessionist, 1988 to 1994. 30 to 36 years old. 36 years old. Ayan. Okay. At saka ano bang kasunod, kalagay? Pagkatapos yung X, Y, Z. Gen Walang Z. Y. Walang Y. Gen Z. Gen Z, okay. 1995 to 2012. Okay. Ano yan, 12 hanggang sa 29 years old kasalukuyan sila. 12 to 29 years old. Okay. Again, mga kalagay, ito ay nanggagaling sa University of Southern California. Ayon sa pagsusuri ng aming mga scholar. Pero kami mga researchers, pa-shoutout kay Virgie Cardel Peñaflor. Kasalukuyang nanonood sa Cebu. Sa Bicol. Sa Bicol. Isa siyang vlogger, cook, food vlogger. Mahilig magluto ng Bicol Express. Yan. Okay. So pagkatapos ng Gen Z, kalagay, meron na tayong tinatawag na Alpha Generation. Okay. Which is from 2013 to 2025. Hanggang sa susunod na taon. Okay. So 11 years old ang pinakamatandang Gen Z ngayon. At saka hanggang next year. Yan. Okay.
So, ito bang ating ano bang masasabi mo kalagay kasi ang World War kasi 2 is nangyari noong 1945. 1941 to 19 na liberate na Nang 1945. liberate na 1945. Okay. So, usually ang mga involved dito ay yun bang mga silent generation? May mga baby boomers ba? Walang mga baby boomer kasi ang baby boomer 1946 na siya pinanganak. So ang okay. mga Silent generation. silent generation yan. Ayan. Oh. Katulad ni General Douglas MacArthur at saka si General Yamashita ng Japan. They were classmates in West Point at one point in time, and also General MacArthur was also part of, he was a very young commissioned officer in the First World War hanggang naging naging General of the Pacific Fleet of the USAFE sa Second World War. Okay. So yung mga veterans, we salute you. Okay, mga veterans. We salute you. Mga veterans. Ayan. Okay. Nanonood ang aking nanay. Shout out ma. Shout out sa kay Teacher Jesusa. Ayan. Susa Peñaflor. Na guro ni Jover. At sa ang aking classmate at kaibigan din na si Cheryl Alega, si Legs Share. Galing ng Hawaii. Taga Hawaii siya. Kamusta naman yung sunog sa Hawaii? Hintayin natin kung mag-comment itong si Legs. Si Leg Share. Okay. Si Legs Share. Alright. Ayan. Okay. So, alam mo kalagay, meron tayong mga iba't ibang katanungan na nanggaling sa iba't ibang mga generation. Yes. Okay. Basahin natin itong mga katanungan na to. Sige. Okay. At kung kayo din mga kalagay may gusto din itanong sa amin, hindi kami mga henyo. Okay? Kami lang po ay isang mga taong pangkaraniwang tao. Okay. Na mahilig din kaming mag-research, mahilig din kaming magbasa, at mahilig din kaming mag-discuss. Okay. At dahil Memorial Day ngayon ay pinapasalamatan natin ang ating mga veterans. Mga himpilang Mga kagalang-galang, kapitapitagan, at mga matatapang. Mga kagila-gilalas, mga kahindik-hindik. Kahindik ng mga veterans. Yan. Ayan. Sige, ang tanong. Ang palatuntunin na ito is tanong ko, sagutin mo. Ng derechahan. Yan ang bagong portion namin ngayon dito bagong sa portion namin ngayon. aming programa Sa KLM. Okay. Tanungin natin itong nagpadala na taga-silent generation. So ang nagpadala ng liham is from silent generation. From silent generation. Noong, nasa mga 79 to 99 years old na itong nagpadala ng liham. Kaya pala yung kanyang sulat silent kamay, generation. mga pangit na tingnan kasi siguro ang kanyang pagsulat. Ayan. Kasi meron baka hindi rin siya makakasulat at makakita ng mabuti. Baka may Parkinson's na rin. Sige, basahin natin. Nanggaling ito kay Corporal. Military pala to. Military. Military pala to. Nanggaling ito kay Corporal Pitoy Mendoza. Pitoy Mendoza. Okay. Ako po ay isang 80 years old. Wala po akong utang at sapat naman ang SS at pension ko sa pang-araw-araw naming mag-asawa. Pero may $1 million akong traditional IRA. Okay, ayan. $1 million sa account yan, na traditional IRA. Kaso lang, nakatanggap po ako ng sulat galing sa gobyerno na kailangan nang kunin ko yung pera ko. Pero ang kinatatakutan ko ay magpapataw ng malaking buwis ang gobyerno. Ano po ang gagawin ko? Tanong ko, sagutin mo ng derechahan. Yan. Okay. Ito ang tanong ko dyan. Di ba dun ayon sa batas na pagdating mo ng 59 and a half to 60, pwede mo nang kunin. Hindi niya kinuha. Ang traditional IRA. Actually, kalagay, ang 401k at saka ang traditional IRA, they are pre-tax. Ibig sabihin, hindi pa natatax yan. Okay. So, pwede mo siyang iiwan.
pwede mo siyang iwan sa 401k o sa traditional IRA, patubuin mo lang ng patubuin. Pero, pagdating mo lang sa Kuha mo na. pagdating mo lang 72 years old, okay, nire-require ka na ng government na kunin yung pera kasi lugi na yung government. Kasi nagko-compound ka na ng maraming interest. Okay, pagkat kuha mo niyan, kung kukunin mo siya, ang government ang magre-require sa iyo ng tinatawag nilang RMD, which is required minimum distribution. Tax po 'yan. Okay. So, ang ginagawa po ng ibang mga tao ay niro-roll nila ng isang index fund o isang Roth. Hindi Roth. IRA ha, Roth, regular Roth. So pagdating mo ng usually earlier 60s dahil hindi ka naman talaga fully magre-retire unless kung meron kang sakit, pero kung medyo malakas-lakas nagbabadminton pa tayo, niro-roll nila ng Roth dahil mas maliit ang tax na hindi pa siya nag-compound ng maraming ng maraming interest. So they roll it at an early age, mga 60, 62, dahil pwede mo na makuha yung 401k IRA at age 59 and a half. Okay. Pero sa kanya, umabot ng 1 million. Siguro half million ito. Dati, nung 60 pa lang siya. Oh, tapos umabot ng 1 million. Nang 80 siya. Okay. O baka naman hindi umabot to ng half million. Baka 300,000, 400,000 na to. Pero nag-compound at naging 1 million. Ngayon, tataksan tuloy siya. Bubuwisan tuloy siya. Kung tatanungin niyo ako kung magkano ang tax, hindi ko alam. Magtanong kayo sa inyong financial advisor. Yan ang diretsahang sagot ko. Yan, okay. Pero sa tingin ko, hindi ka makakaiwas nito. Corporal Pitoy Mendoza. Dalawa lang kasi yung bagay dito sa mundo na hindi mo maiiwasan. Aha? Ayon sa mga Pagsasaliksik mo. Hindi, ayon sa mga Eksperto. kwentong kanto. Aha? Ang sabi nila, there are only two things that you cannot escape here on earth. Okay. It's death and taxes. Death and taxes. Tumpak ang sagot. Itaga mo sa bato. Taga mo sa bato. Tumpak ang sagot ng aking kalagay. Ayan. Sino kasunod kalagay? Namustahin natin yung sunod. Ang pangalawang tanong naman natin is galing sa Gen Z. Okay. Gen Z, ito naman yung mga Ano pangalan niya? batang na pinanganak 1995 to 2012. Okay. Ayan. Ano pangalan nito? Ang pangalan niya? Dali, hindi ko pa na Si ano yata ito? Totoy Kuday. Totoy Kuday. Yes, si Yeah. Totoy Kuday. Pilipino ba to? Mukhang half siguro to. Half yan. Oh, half yan. Totoy Kuday. Totoy, Amerikano yung tatay nito. Totoy Kuday. Totoy Kuday. Oh. Yan. Ito. Ang tanong niya, pero Tagalog pala to. Oh. Sapat na po ba ang $100 ng pangregalo sa aking anak na kagagraduate lang ng high school? Ayan. Okay. Medyo mahirap po ang buhay ngayon at gipit kami sa pera. $100 lang ang kaya kong ibigay. Tanong mo, sagutin mo ng diretsahan. Ayan, So ang nagpadala pala nito, si Totoy Kuday, Totoy Kuday, tatay. tatay na. Ang Tinatanong niya. na may anak na Gen Z, Oo. na magagraduate ng high school. Yes. Ayan. Ano masasabi mo dyan, kalagay? Ang masasabi ko, kung wala ka naman talagang pera, hindi ka obligado magbigay ng pangregalo. Kasi, paano mo isasakripisyo yung kung wala ka nang pera, magbibigay ka pa? Oh, Kung tama. meron kang excess. Kasi alam mo, ayon sa natututunan ko, Aha. yung mga naipon kong pera, Aha. may pinaglalaanan yan. Tama. May nakalagay na yan na ito pang kuryente, Aha. ito pang ano yan, pang gasolina, Aha. ito para sa tuition fee, Aha. and so on and so forth. Aha. Now, if you don't live within your means, Aha. at saka gasto ka, makukulangan yung pambayad mo ng kuryente, Aha. mapuputol yung ilaw ninyo. So, kung meron kang extra money na laan mo, savings, Aha. pwede mong ibigay. Pero kung wala, huwag pilitin. huwag mong pilitin. Katulad ng mga ano natin sa Pilipinas. Ito, katulad ng mga tradisyon natin, no? Aha. Yung pag tuwing piyesta Oh. sa Mayo, sa Bohol, magpipiesta yan ng bonggang-bongga. Kahit walang pera. Kahit walang Ay, pera. kahit utangin. Nautangin Ay, grabe naman. So, one day, maganda yung fiesta nila, which is na-feed nila yung kanilang family, visitors, and friends. Aha. Pero after that, after nung fiesta,
mahirap. Ayan. So, ang nakukuha ko lang na ano dyan is you only have to spend money Aha. dun sa meron kang nilaan. Kung wala ka Tama. namang nilaan, huwag mo Tama. i-spend. Tama. Yan lang naman. Diretsahan lang. Oh, diretsa lang. Akin namang kuro-kuro dyan, kalagay. Kung meron siyang $100, kung ako, ang magandang regalo mo sa iyong anak, Ilagay sa bangko. oo, pero kung ang regalo mo sa anak, bumili ka ng libro, financial book, to teach your child kung paano mag-handle ng pera. Yes. Ibili mo ng $16 o kaya $20. Ang $80, bumili kayo ng pansit at pagsalusaluhan yung magpamilya. Tama nga naman. Ayan. Kasi naman yung isang birthday, memorable event yan. Oh. Pero kung alam mo namang may birthday pala, Oh. dapat matagal na nag-ipon ka. Oh. Hindi birthday, graduation. Graduation. Oh, so mas yan, mas napo-foresee mo, mas mapaplano mo. Kasi again, failure to plan is preparing to fail. Exactly. Okay. Alam mo, kalagay, meron akong dyan. Ang palaging sinasabi sa akin ng yumao kong ama. Aha. Oh. Ang sabi ng aking yumaong ama is when you give a man a fish, he will just eat in one day. But if you teach a man how to fish, he will eat forever. Yan. Oh, teach a man how to fish. That is according to the Bible verse of the New Testament in the Sea of Galilee. Ayan, oh, palaging sinasabi yan ng aking ama. Kasama, ng aking ama na Be fishers of men. tama. Ano bang verse at saka chapter at verse yan? Hindi ko pa nasasaliksik, pero I think kay John yan. Oh, kay John. Ayan. Ang kay Uncle John. Okay. Okay. Pangatlo. Anong pangalan anong pangalan ng anong pangalan ng last na ng padala si Totoy Koday. Totoy Koday. Okay. Totoy Koday. Ayan, ang napakagaling na Ito naman ay nanggaling sa isang baby boomer. Baby boomer. Oh, sa isang baby boomer. Okay. Ang kanyang medyo may pagka-Indian ang kanyang pangalan. Implicit, Ang kanyang pero Pilipino yung Filipino siya. Nagtatagalog siya. Ang kanyang pangalan ay Mano. Mano. Okay. Manyo. Manyo. Ang kanyang pangalan Mano or Manyo. Okay. Pero ang kanyang apelyido ay pa. Akala ko Manyo po. Okay. Manyo pa. Akala ko kapatid ni Fernando po. O Manyo pa. Manyo pa. Manyo pa. Okay. Manyo pa. Okay. Isa po akong Akala ko yung middle initial lang niya, middle name lang yan yung pa. ano pala? Ha? Ang full name niya si Manyo Pa Ay. Manyo pa. Si Ginoong Manyo Pa Ay. Tama. Middle hindi ko nabasa. Malabo ng mata ko. Middle name niya Malabo si ng Pa. mata. Full name is Manyo. Ginoong Manyo Pa Ay. Manyo Pa Ay. Manyo pa ay. Ayan. Okay. Isa siyang baby boomer. Baby boomer siya. Baby boomer, i-remind natin ang ating mga kalagay ng baby boomer is noong pinanganak 1946 to 1964, age 60 to 78 na ngayon. Okay. Isa po akong 60 years old na balo. Okay. Kamakailan lang ay namatay po ang aking asawang 78 years old dahil sa sobrang pagsusuka ng tae. Hindi, nagsuka at nagtatae. Okay, na-dehydrate. Pwede rin nagsusuka. Nagsusuka. Grabe naman pagsusuka to. Grabe naman yan. Meconium. Grabe. Siguro lumabas na lahat ng pagkain. Wala na. Naubos na. Naubos na ng pagkain. Pati yung nasa baba ng pagkain, sinuka na. Oo, nag-reverse Grabe peristalsis. Grabe naman yan. Sa buong buhay ko po ay hindi po ako nagtrabaho dahil nag-alaga lang po ako ng aming mga anak at asawa ko. Okay, 78, 60, 18 years ang diferensya nila ng kanilang asawa. 18 years. Okay. So, nasa na to? Okay. Nag-alaga lang po ako ng aking mga anak at asawa. Wala po akong income pero makakatanggap po ako ng mahigit 4,800 per month. Aba. Okay. Galing sa Social Security ng asawa ko. Okay. Okay. Makakatanggap siya ng okay.
At 500,000 galing sa life insurance life insurance at may 1.2 million. Okay. Ang asawa ko sa kanyang retirement fund. Okay. So 78 years old, may 1.2 million sa kanyang retirement fund, merong 500,000 sa life insurance at makakatanggap pa ng 4,800, mahigit 4,800 per month. Okay, ang kanyang asawa. Okay. Swerte naman niya. Swerte niya. Oo. Okay. Sa kanyang retirement fund, kung saan tumatanggap ang asawa ko ng pera taon-taon galing sa interest ng kanyang retirement fund. Okay. So, meron siyang 1.2, tumatanggap siya ng interest taon-taon. Let's just say ang interest about 5%. So, Malaki na yung 5. 60,000 ang tinatanggap niya taon-taon ang kanyang asawa, aside from 4,800 per month. Para na siyang Okay. Pero, bago lang po kaming nangutang ng 200,000. Aba, Okay. Dollars. 200,000 ang utang. Pagpapayos ng bahay namin, pagpagawa ng veranda, swimming pool, para sa mga apo namin. Ano po ba ang gagawin ko? Tanong ko, sagutin mo ng derechahan. Yan. ano yung tanong niya? Isa-summarize natin. Ano ang gagawin niya? Oh. Merong social security ang kanyang asawa na matatanggap niya dahil namatay na nga ang kanyang asawa. Magkano? 4,800. Ang tawag niya Monthly. na monthly. Ang tawag niyan kalagay ay yan yung tawag na na merong term yan kalagay. Yung parang beneficiary siya. Oh. Siya ang beneficiary. Siyang beneficiary ng social security ng asawa niya. Meron pang life insurance. Meron pa. Okay. May life insurance Na-claim na niya. na kalahating milyon. Okay. Full na, na-claim na niya. Na-claim niya. Oh. At saka, merong siguro naka-index fund or nasa Roth, Aha. okay, na 1.2 million in which, let's just say, nakakuha siya ng about an average about 60,000 a year. I would say about 5%. So, anong gagawin niya? Dahil may Kino-compound niya, hindi niya kinukuha. Kasi binabalik niya sa Roth. siguro dahil normally ang Roth at saka ang index fund ay kumikita naman ng mga an average of about 8%. Yeah. So pag kukunin mo 5 lang, meron ka pang 3% na nagko-compound. Okay. So, ngayon, kalagay, may utang siyang 200,000. Ano daw ang gagawin niya? Bayaran mo. Bayaran mo. Siyempre, kasi Bayaran mong utang. Alam mo- Wag ka nang magpatumpik-tumpik. Bayaran mo 200,000. Oh. Bayaran mo 200,000. Let me try to emphasize also na maswerte itong babaeng to at saka matalino ditong asawa niya dahil kumuha siya ng life insurance. Aha. Okay. I remember mayroon akong isang kasama dati na ang sinabi niya ang life insurance is not an investment. Okay. Pero actually kalagay kung kuha ka lang, kung let's just say masyadong mahal ang life insurance, let's just say an IUL o kaya ang whole life, mahal, pwede ka naman kumuha ng term. Okay. Bibigyan kita ng halimbawa, halimbawa kalagay. Kumuha ako ng insurance sa amin ng asawa ko at mid-40s. Term. Mid-40s. Okay. Kinover ko ang sarili ko. Actually, 3 ang insurance ko. 3 ang life ko. Pero ito isa sa mga kinuha ko at mid-40s, term lang, cover ko ang sarili ko ng kalahating milyon. Ang asawa ko, kinover ko ng 250. Okay. Magkano binabayaran ko every month? $80 Aba. sa aming dalawa. Oh. Okay. So, And you got this, what was your age when you got this? mga mid-40s. Mga mid-40s. So, I would probably say, importante ang life insurance. Correct. Okay. Very Life insurance is important. Okay. But if you have other means of income, meron kang mga investments kagaya sa iyo, marami kang mga investment, you know? So, pwede mo nang ma-protect ang family. You gotta protect your family. Okay. So, yung kakilala ko na nagsabi na that life insurance is not an investment, you're wrong. Mali. It is an investment. Oo. Okay. Kasi bumalik tayo sa question natin ng number 1. Sabi ko, there are only 2 things on earth Yes. that you cannot escape. Yeah.
death and and taxes. taxes. So, Tama. Yan, alam mo Tama. mamamatay ka, so yung Ah. naiiwanan mo, Yes. magkakaroon. Yes. Investment yun dahil It's an investment. you're Yeah. not paying the full amount of which you're gonna get at the end of your life. Yes. You are getting something more. You're not Yeah. you, but your family would be getting something more out of it. Yes, tama. Oh. Dahil diretsahan, kayong mga nakikinig, mga kalagay, huwag maging mangmang. Kumuha kayo ng life insurance, mag-ipon kayo, mag-invest kayo, at isipin nyo na kung may mangyari sa inyo, merong maiiwan. May Yan. mapababaon. Ayan, may pagbaon. So ngayon, kung may mababaon yung asawa nyo, pwede mag-asawa ulit, gastusin yung mga pera na iniwan nyo, okay yun. Oh, Kasi makakatulong ka pa sa future na asawa ng asawa mo. ayan. Oh. Pwedeng bumili ng Corvette. Ayan. Pero ang itong aking kalagay na si Uncle George, hindi na kailangan na kumuha ng life insurance. Bumili na kagad ng Corvette ngayon pa lang. Okay. Alam mo kalagay, napansin siguro natin mga kalagay na wala ang ating isang kalagay na co-host Aha. na si Wag po Kuya Jobber. Si Wag po Kuya Jobber. Oh. Ayan. Si Wag po Kuya Jobers kasalukuyang nag-iensayo sa kanyang mga anak. Kasi Nag-iensayo. Tama. may panibagong tournament na sasalihan. Tournament. Ayan. Kaya siya hindi nakasalo ngayon sa ating podcast. Ano bang klaseng tournament? Dance tournament ba yun? Hindi, parang tennis yata. Tennis, hindi dance tournament. Iba yung may dance troupe. Iba pala yung may dance troupe na tournament. Iba yun. Okay. O, sinong sunod na nagpadala kalagay? Ano? Ano? Nagulat ako doon. Nagulat ka doon. Oh. Sino nagsunod ng padala? Oh, yung pang last na nagpadala. Last na hindi pa. Hindi pa. Alpha Gen. Alpha Gen pa ang nagpadala. Okay. Basahin natin ha. Alpha Ano pangalan niya? Sa Alpha Gen. Ito. Ang pangalan niya kalagay. Hindi pa. Dahil hindi ko pa nababasa. Di ba ito nabasa ang pangalan niya? Oh. Si ano to yata? Ano yung pangalan niyo? Kut Livo. Si ano to? Mamaya mo na isabi yung pangalan. Basahin ko na lang muna. sige. Oh, Yeah. Sa Alpha Gen. Hmm. Meron ang anak ko po ay 10 years old. Ayan. 10 years old. At ang gusto niya sa kanyang 11th birthday is iPhone 15. Ayay. Ano ba yung iPhone 15? Meron ka ba nun? Wala. Wala, oh. iPhone 1 pa lang ako ngayon. Ako, 5510 pa lang. 51. 5110. Medyo hindi kaya ngayon ng budget ko. Ano po ang gagawin ko? Tanong ko. Sagutin mo ng diretsahan. Yeah. Ayan. Ano ba Okay. ito masasagot yan? Simple lang ang sagot ko dito. Kasi, again, this is a clear example of living outside your means kung bibilhan mo siya ng iPhone 15. Tama. So, anong gusto mong mangyari? Uutang siya. Uutang yung tatay mo para pambili na. Ito, sa katotohanan lang, maraming ganito. Aha. Marami akong kilalang mga na ganito na kasi yung anak nila nanghihingi ng mga iPhone 15. Aha. Sila naman, nagkakaletsi-letsi maghanap ng pera para mabilhan lang yung anak nila. Ay, nako. Hindi tama yan. Hindi tama yan. Hindi tama yan. Kalokohan yan. Kalokohan yan. Oo. Bilan nyo ng iPhone 16. Huwag nyong bilhan. Anong edad niya? 11 years 11 pa lang. Hindi niya kailangan mag-iPhone. Bilhan nyo ng ano yan. Flip phone. Ng brick game. Oh, bagay. Huwag na. Wala akong ibang sagot yan. Huwag nyong bilhan. Ayan. Pero kung ang purpose niyo naman ay para ma-monitor yung anak ninyo, Aha. bilhan niyo siya ng simple na telepono. Ayan. Hindi importanteng Yung bang telepono na may wire? pwede. Pwede. Yung dinadial pa. Yan ang bilhin nyo sa anak nyo. Oo. Oh. Yun lang ang sagot ko dyan. Huwag niyong pilitin Oh. yung hindi kaya dahil dudugo. Ayan. Okay. Alam mo kalagay tayo ang atin ding intention nung dumating tayo dito sa Amerika Aha. para makapagbigay ng magandang buhay sa ating mga anak. Pero meron akong nabasa na isang artikulo sa isang magaling na na manunulat. Akala Hindi ko maalala ang pangalan niya pero parang yatang Duming ang pangalan niya.
Oh, Doming. Domingso. Domingso. Domingso ang pangalan niya. Domingso ang pangalan niya. Oo. Ang sinabi ni Domingso kalagay the best gift that you can give to your kids is poverty. Ayan. Yan. Parang rich dad poor dad yan. Parang rich hindi pala si Domingso 'yun. Baka si ano 'yun, si Mario Takashi. Hindi, si Robert Kiyosaki. Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Rich Yan. dad poor dad. Ang sabi niya, The best thing that you can give to your kids is poverty. Yeah. Iba pala yun si Domingso. Si Domingso, artista yun. Sa Yung kumanta ng Nature Garden. yung charang ding darang dang tingtani chorara darang kwai. Yun si Domingso. Domingso. Kumanta yun. Okay. Okay. So, Okay. pangalawang, second to the last. Okay. Ito ay nanggagaling sa isang Gen X. Ano pala ang pangalan ng Alpha Gen? Yung Alpha Gen, si Kiyod Kuday. Kapatid Kapatid niya si ni ano? Totoy Kuday. Totoy Kuday. Cute Kuday. Kiyod Kuday. Kapatid pala. Okay. So ito si Gen X naman to nanggaling. Aha. Ha. Okay. Ito naman ay medyo Amerikano ang kanyang Pangalan. ang kanyang pangalan. Ano? Okay. Ang kanyang pangalan ay si Flat. Okay. Flat. Parang French. Flat Levot. Flat level. Flat Levot. Ay. Flat Levot. Ang pangalan niya. Okay. Ako'y 50 years old. Nagpaplanong mag-retire ng 60. Okay. Halos parang tayo pala gusto mag-retire ng 60. Okay. Okay. Mga ano yan, mga 20 years from now. Yes. Ayan. Halos nabayaran na 20 years namin. na. Mga 25 years from now. Mga 35 pa tayo eh. Give or take. Halos nabayaran na naming mag-asawa ang karamihan ng utang naming maliban sa 150,000 sa bahay na may 5% interest. Okay? 40,000 sa bagong Lexus na binili namin Aha. na may 7% interest. Okay. Oh, malaki. Mga kakaunting utang sa credit card Aha. at 10,000 para sa bagong biling Hermes Hermes na bag Oh, ng asawa ko. 10,000. 10,000. Yes. Oh. 10,000. Oo. Ano ba yan? At may total na saan na ba ito? Ng bagong Hermes na bag ng asawa ko. May Yeah. total na Mahigit. mahigit 600,000 na combined retirement fund kaming mag-asawa. Okay? At savings fund na 75,000. Plano sana namin mag-invest pero di namin alam kung ano at saan. Ayan, marami. Ilan ang pera at saan ilagay ang pera. Okay? So plano nila mag-invest pero hindi nila saan ilagay ang pera. Ano po ang gagawin ko? Tanong ko, sagutin mo ng diretsahan. Okay? Isa-summarize natin. Sige. Okay. So meron silang bahay, ang naiwan na lang ng utang nila is 150,000 na merong 5% interest. Kabibili lang din nila ng bagong Lexus. 40,000. 40,000. Alam mo, At hindi lang 7%. at 7%. Hindi lang sila bumili ng bagong Lexus, kundi ang mag-asawang Faye at Daniel Maya. Yeah. May bago din silang Lexus. May bago din. may Ayan. bago. Shoutout mo dun Shout sa out. kaibigan natin sa France. Sa France. Sa Bonjour. UK pala, UK. Sa Belfast. Belfast, Ireland, I think. Yeah. Sa Ireland. Sa Ireland. Okay, si Odette Morales. Ginang na Odette Morales, umuwi ka na dahil nalulungkot na yung mga taong nag-aabang sa'yo. Yan. Marami naghihintay sa dito, mga labahin. Ayan. Odette Morales, halika na dito. Odette Morales, shout out ha. Shout out, Odette Mag-ingat ka Morales. dyan sa Belfast. Sa Belfast. Yeah. Yeah. Dapat mag-ingat ka dahil mabibilis ang mga tao doon. Oo. Dapat kasi kung gusto mong magpabagal-bagal at magbakasyon, doon ka sa Belslow. Belslow. Yan. Huwag sa Belfast. Okay. So, i-summarize natin na Yan. kalagay. Si Flat Levot. Okay. Si Flat Levot ay may utang na 150,000 sa bahay niya. May utang na 40,000. Okay? 40,000 sa kanyang bagong Lexus. At 10,000 sa bagong Hermes bag ng asawa niya. Ayan. Meron na silang retirement
sila dalawa mag-asawa at 600,000 combined. Okay. At meron din silang Savings na 75. 75. Pero di nila alam kung ano ang kanilang gagawin sa savings nila. Mag-i-invest ba sila o ano ba gagawin nila? Siyempre, mag-invest. Okay. Para sa akin, ha? Okay. So, pero hindi nila alam kung anong i-invest. Ituruan mo. Sa ibang sesyon na 'yon. Oo. Sa ibang sesyon na 'yon. Kung gusto niyong turuan nyo kami ng itong aking Meron kalagay. tayong mag-request kayo dahil bibigyan namin kayo ng financial advice. Ayan, ipasok nyo ang inyong credit card. Mura lang po ang aming charge. Hindi, biro lang. Okay. Pero sa susunod na 'yon, kalagay. Okay. So ano ba ano sa tingin mo ang kanilang gagawin? Ang payo ko. Ang payo mo. Number one, yung Hermes bag na 10,000, ang ibili nyo, Jan Sport. Jan Sport yung ibili nyo. Kasi, yung Jan Sport, 70 lang yun. 70 lang ang Jan Sport. Oo. Mas malaki pa yung mas marami pa yung mailalagay ninyo. Abay, Mas matibay. matibay din naman. Pero sabihin ko sa iyo kalagay, ang Walmart na bag, libre. Libre. Oh, libre. Ay, yun ang tinatawag na net bag. Knit bag. Yan. Libre. Sa Walmart na bag. Okay. So, ito kalagay. Okay. Meron kang, ako sa aking kuro-kuro. Aha. Okay. At this time, siguro nagtatrabaho itong dalawang mag-asawa. Okay. Meron silang ipon, gusto nila magkaroon ng magandang mga bagay-bagay sa buhay. Aha. Okay? Pero ang source ng kanilang income ngayon is yung trabaho nila. Aha. Okay. So, ngayon, wala pa naman silang investment. Okay. Unless kung meron silang magandang opportunity, magandang investment. Pero remember, 5% ang 150,000 na utang nila sa bahay nila. It's not that bad. Pero, 5% to 7%, you would probably pay siguro 1% ng total mortgage mo. Okay. So, let's just say nabili nila ng bahay ng 300,000. Siguro ang monthly nila, including escrow, 3,000. Okay. Nalamang. Malamang. May Kung about, humigit kumulang. bigit ko mo lang. Okay. So, ang 600 ninyo na nasa retirement fund, ikit nyo yan. Patuloy nyo snowball yan. Palakihin na palakihin. 75,000. Unahin nyo munang bayaran ang mga utang nyo. Itong aking advice sa inyo. Yung Hermes na bag ninyo, Isole nyo yan. isole nyo ng 10,000 yan. Okay. Tama ang aking kalagay. Bumili kayo ng Jan Sport. Kahit pa, 3 Jan Sport ang bilhin nyo. Diretsahan na sagot yan. Yan, oo. Okay. Number 2, yung inyong Lexus na 40,000, bayaran nyo ng cash. Dahil 7% ang Lexus nyo. Okay. So, Malaki. bayaran nyo. Malaki. Wala pa naman kayong plano. May 75% kayo na nandun sa savings nyo na kumikita ng 25 cents every year. So, it doesn't make sense. Ba't kayo magbabayad ng malaking interest when in fact, your savings account will only earn 25 cents? Bayaran nyo na. Write a check. Isoling mo yung yung Hermes, yung 75 yung maging 85. Tapos, bayaran mo ang 40,000 na utang ng bagong Lexus nyo. Yeah. Di wala kang utang, you don't pay interest. And you save. Oh. So, yun ang aking kuro-kuro. Oh. Unless, kung meron ka ng planong investment. Lupa, which na in the next 10 years, lalaki siya, dodoble yung investment mo. Okay. Diba? Yeah. You can never go wrong with real Yeah. property. Yes, tama. Okay. Ayan. Sino na ang huling nagpadala? Huling nagpadala. Huling nagpadala. Ano ang pangalan nito kalagay? Anong pangalan nito? Si ano yata to? Si ano? Si Wagpo Auntie. Wagpo Auntie. Yeah. Wagpo Auntie. Ay. Wagpo Auntie. Marami tayong mga nagpadala mga PhilAm ngayon. Na mga Si mga Wagpo Auntie. Ah. Oh, ayan. Wagpo Auntie. Meron pa siyang meron pa siyang unang pangalan. Okay. Si Roxy. Wagpo Auntie. Ito na. Roxy, Wagpo Auntie. Ayan. Millennials. Aha. Kano to ng parehas lang ng middle name ni
Jobber, wag po, kuya. Ng ating kalagay din dito. Mga Kaya ano, co-host yan. cause natin. Siguro magka-ano to sila. Siguro magka-ano to sila. Magka-relative to sila. Oo, relative Ah. yan. Sige, Sige, basahin natin. millennials. Ako po ay 32 years old na may-ari kami ng asawa ko ng isang digital business at kumikita ng 650,000 to 750,000 kada taon. Ayan. Malaki. May isang asawa po ako at 2 anak na nasa elementarya. Aha. Kabibili lang po namin ng bahay ng halagat mahigit 700K sa Plano, Texas $700,000 sa Yes. Plano, Texas. nung isang taon. Ngayon ay gusto ng asawa kong bumili ng speedboat na nagkahalagang 300,000. Mhm. Yan. Para magamit namin sa kanyang kung pupunta kami ng dagat kagaya ng Florida at ginagawa namin kada taon. Ayan. Mahilig kasi kami sa dagat. Ano po ba ang gagawin ko? Tanong ko, sagutin mo Nang derechahan. Ayan. Isa-summarize natin ito kalagay. Oo. Meron silang income every year dahil mayari sila 650 to 750,000. Alam mo kalagay, naalala ko kalagay, meron tayong guest na kaibigan ng TikTok queen na si Cherry. Yung guest natin na taga New York, di ba? Yeah. Nag-retire na siya at age, siguro mga 40s na ba siya? Or mga 40s or mga late 30s, di ba? Pero nag-retire sila dahil nakabenta sila ng isang digital company. Yeah. Retired na siya. Okay. Hindi ko maalala ang pangalan. Pero kung nanonood ang ating TikTok queen, i-remind, at saka si wag po, Kuya Jobber, i-remind mo kami ng pangalan nung guest natin noon. Okay. Oo. Nasa YouTube yun. Pero yun, siguro something like this, na nag-retire sila ng maaga, kumikita sila ng almost it's about 250,000, 300,000 shy of 1 million every year ang kinikita. Bumili sila ng bahay ng 700,000 pero gusto Ano yun? bumili ng Gross income, annual income nila. annual income. Bumili sila ng bahay ng 700,000, kabibili lang. Pero gusto namang bless you kalagay. Pero gusto na namang bumili ng speedboat ng asawa niya dahil mahilig silang mga pangdagat na mga activities. Yan. Ayan. Yan. Una sa lahat, kung gusto niya ng speedboat, ang speedboat ngayon, tumatakbo sa 60 to 100,000. Magandang uri na speedboat na yan. Okay. At saka, kung bibili naman sila ng yate, yung yate na 300,000, kukulangin yun. 300,000 bang sinabi niyang amount? Sa yate? 300,000, Yung 300,000. So yati yun. Ang Yung gusto nila. 300,000, kung ano yun? Pangit na yun na yate. Okay. 1980s pa yun. Okay. Kasi masyadong mura. Ang Okay. yate ay nasa mga 1.5 million upward to okay. Ganun, oh. So, Hindi ako familiar sa mga ganyan kalagay. oo. Oh. Pangalawa, kung magyayate sila, Aha. mag-hire pa sila ng kapitan. Kapitan. Kasi hindi sila malaki na yung yate, hindi na sila katulad ng speedboat lang na you can drive it on your own as long as you have training, blah blah blah. Aha. Okay. So yun. Aha. Ang next naman is ano po ba ang gagawin ko? Oh. I would suggest that whatever you have in your own mga sa pera mo investment is ipunin mo muna at Okay. i-invest mo. Tsaka ka bumili ng yate na yung gusto mo talaga. Kasi kung bibili ka ng yate na 300,000, pangit yun. Magandang speedboat yun. Magandang speedboat yun. 3 speedboat na yun. Ito naman sa akin kalagay, ang kuro-kuro ko nito. Anin mo naman hindi ka naman araw-araw pupunta ng dagat. Oo. Bakit hindi ka na lang mag-rent ng speedboat o kaya ng yate? Okay. Number 2, nasa Plano, Texas. Alam mo ba kung saan ang Plano? Well, nasa gitna ng... Nasa gitna ng Texas. Yeah. Nasa disyerto. Ano mo naman ang barko sa gitna ng disyerto? Oo. Di ba? You don't have to own it. You can rent it. Or you can just buy first class. Yeah, or you can tama, okay?
you can, if you want to, if you're gonna be working, tapos nandun kayo, pwede na, pwede na ka naman mag-rent. Ito ang aking kuro-kuro din kalagay. May 300,000. Aha. Kung ibibili mo ang barko, ang 300,000, okay, kumpara sa ilalagay mo siya sa isang index fund, which will probably earn 8%, okay, in a year. So your 300,000 will earn 24,000. Yeah. In an 8%. So yun nga sabi ko, na yung pera mo na So igagasto mo, tama, yeah. So that's free money, 24,000. So, i-fly nyo ng Florida at mag-rent kayo ng barko. at i-invest nyo At para invest nyo. mag-compound. Tama kalagay. Okay, tama. Okay. Maswerte po tayo mga kalagay dahil ngayong gabi ay kasama ko itong aking matalino, genyo na kalagay na si Uncle Cole. Wag po, Uncle. Wag po Uncle George. Manager, Okay. yung asawa mo. Wala lang ang ating kuya. Wag po kuya na si Jober. Yeah, wag po, Kuya Jover. Manager, yung Ayan. asawa mo din. Okay. So sana na may napulutan kayong aral. Yan. May napulot kayong aral sa mga sinasabi namin. Hindi lang kabulastugan ang napulot nyo. Paano nyo yung handle yung inyong finances. Aha. Pero again, kung gusto nyo pabigay ng advice. Ay mag-message kayo Oh, at ang credit card nyo ay ikaskas nyo at bibigyan kayo ng advice nitong aking ayan, oh. kalagay na si Uncle George. Yan. Hindi, sa totoo lang, ito ang nagbibigay ng advice. Nakikinig lang ako. Okay. Okay. Oh. So, kalagay, mapapaalam na tayo. Ayan, mapapaano na tayo. Pero bago tayo magpaalam kalagay, last week walang nanalo. Wala bang nanalo sa lihim na liham? Walang nanalo kalagay. Ang tanong kalagay, ano ang hinihimas ng nung nagpadala ng ano ang kanyang hinihimas habang lumalabas siya ng bahay? Oh. Starts with the letter M. M. Monkey? Maya. Maya. Hindi. Muscle. Muscle ang hinihimas niya, hindi. Manok ang hinihimas niya. Walang nanalo. Bye. Walang nanalo. Okay. Okay. Wala ka bang tanong para for next, Tumutok sila dito sa ating programa dahil marami silang matututunan sa ating programa. Okay. Dinidiscuss natin ang mga buhay-buhay. Mga buhay-buhay na Mga mga, buhay-buhay. mga tao. Kung may tawag niyan, coincidence lang yun. Tama. Mga buhay-buhay. Pero yung mga tanong nyo ay diretsahan naming sasagutin. Sige, hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Palagi kayong mahalin nyo ang inyong mga asawa at mga anak. Ang inyong nanay at inyong tatay. Mahalin nyo ang inyong mga kapamilya at mga kaibigan. At higit sa lahat, ang Panginoon. Ang Panginoon, higit sa lahat ang Panginoon. Pasalamatan nyo ko ang mga grasya, ang mga bendisyon at mga blessings na binigay sa inyo ng Panginoon. Buong may kapal. Buong may kapal. Dahil hindi kayo nakakarating ngayon sa inyong paroroonan kung hindi nyo pinapasalamatan ang Panginoon. At hindi nyo nililingon yung inyong pinanggalingan. Tama yon. Kung yung taong hindi marunong lumingon sa kanilang pinanggalingan Ay mas mabaho pa sa isang malansang isda. at may stiff neck. Ayan. Kung hindi ka marunong lumingon sa iyong pinanggalingan, may stiff neck ka. Yes. Ayan. Technical term, wryneck torticollis. Torticollis. Ayan. Kalagay, maraming salamat, Kalagay. At salamat sa mga kalagay natin sa pagpapanood dito sa ating programang KLM. Kamustang lagay nyo, kalagay. Kalagay. Goodbye!